Mahigit 5 dekadang pagtakbo para sa katotohanan. Pacesetter, our solidarity will set us free. Sa ulo ng umatikabong balita. Palpak si Marcos. Ginagawa ng gobyerno, pahirap. Milestone pong maituturing ng Bulacan State University ang itsura niya naman. piling nakaantabay sa mga anunsyo at mga Magandang araw, lalawigan ng Bulacan. Magandang araw, Central Luzon. Hatid namin ang mas pinilakas na pagtakbo para sa mga balita. Ito ang The Center Pace. Mula sa pagiging rank 147 noong taong 2022, umangat sa rank 134 out of 180 countries ang World Press Freedom Index ng Pilipinas ngayong taong 2024. Ayon ito sa Global Press Freedom Rankings ng Reporters Without Borders, isang worldwide media freedom watchdog group. Ito rin ay 2 taon matapos sumaupo si Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng mistulang improvement, pinabulaanan ng College Editors Guild of the Philippines ang pagkasawalang bahala ng administrasyon sa mga mamahayag ng bansa. Batay sa datos mula sa CEGP sa nagdaang State of the Campus Press, nakapagtala ng mahigit 206 campus press violations ang Pilipinas mula taong 2023 hanggang taong 2024. Alamin ang iba pang detalye ng balitang iyan sa aming exclusive interview sa kinatawan ng CGP. Palpak si Marcos. Makikita at masasalamin pa rin yung gut issues ng mga campus pahayagan, lalo na sila ang pinaka-vulnerable dahil hindi lamang represyon ng Estado ang kanilang nararanasan, kundi yung mismong represyon din ng edukasyon. Kaya dito sa sinasabi ni Marcos, he vows to protect press freedom, sa kanyang silence, to seek justice sa kamatayan ni Juan Humalon at marami pang mga pinaslang na mga journalists. All of these are a grand sham to say that press freedom is still alive in the Philippines. Samantala, high tide at pagbaha sa Hagonoy, Bulacan, mas lumalala dahil sa panahon ng bagyo at tag-ulan, gaya ng bagyong Karina na nag-iwan ng malaking pinsala sa lalawigan. Nasa sentro ng balitang iyan si Harvey Sabado. Harvey? Hindi na bago para sa mga residente ng Hagonoy, Bulacan ang perwisyong dulot ng high tide at pagbaha at mas lalo pang dumudoble ang kalbaryo at pinsalang ito sa tuwing hahagupitin ng malalakas na bagyo ang lalawigan. At katunayan dito sa aking kinatatayuan mababakas pa sa hanggang tuhod na taas ng tubig ang abalang naidulot ng bagyong Karina. Sa unang 24 oras na pagtama ng bagyong Karina, agad nalubog sa baha ang bayan ng Hagonoy, bagay na ikinasira ng ilang tirahan at hanap buhay ng mga residente. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Taliwas sa ipinagmamalaking 5,500 flood control projects ni Pangulong Marcos Jr., patuloy pa ring iniinda ng mga Haguenyo ang suliraning ito dulot ng pagtaas ng level ng tubig dagat dahil sa mga reclamation projects sa Manila Bay, maging ang konstruksyon ng Bulacan Aerotropolis. Idagdag mo pa ang kawalan ng maayos sa drainage at garbage system sa bayang ito. Ang ginagawa ng gobyerno, pahirap. Kasi ang iniintindi nila, kalsada. Paano yung mga taong, yung mga bahay na naiiwan? Tama, kada papatasin na ng kalsada, yung mga bahay na naiiwan. Ayon sa datos ng Climate Central, isang non-profit na samahan ng mga siyentipiko na nag-e-espesyalisa sa climate change visualizations, ang bayan ng Hagonoy ay kabilang sa mga lugar na maaaring lumubog sa tubig pagdating ng taong 2050. Samantala, sinubukan naming hingi ng panig ng Hagonoy Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ilang baha pa kaya ang kayang pagdaanan ng bayan ng Hagonoy
o hihintayin muna itong mabura sa mapa bago masolusyonan ang kanilang araw-araw na pasanin? Sa panahon ng krisis at sakuna, inaasahan ng mga nasa posisyon na maglalatag ng pangmatagalang lunas. Harvey Sabado, The Center Pace. At para sa balitang pang-campus, College of Medicine ng Bulacan State University sa San Rafael, Bulacan, nakatakdang ilunsad ang unang taong pampanuruan sa buwan ng Setyembre. Nasa pagtakbo para sa balitang iyan si Sheila Natividad. Sheila? Joshua and Jera, milestone pong maituturing ng Bulacan State University ang pagkakaaproba ng Commission on Higher Education na maglunsad dito ng kursong medisina sa San Rafael Campus ng Pamantasan. Ang pagbubukas ng unang taong pampanuruan ng College of Medicine sa Bulsu ay maituturing na bukod tangi at nag-iisa lang sa mga state universities ng buong lalawigan at maging ng buong Central Luzon. Alinsunod sa anunsyong nilabas ng universidad para sa mga prosesong pagdaraanan, nakalaan ng July 11 hanggang 19 para sa kanilang submission of requirements. Sinundan naman ito ng entrance examination at interview ngayong araw, July 29, at deliberation pagdating ng August 12 hanggang August 16. Samantala, nakatakda mula August 19 hanggang 23 ang enrollment schedule ng mga qualified applicants, orientation naman pagdating ng August 27 at opisyal na magbubukas ang academic year pagsapit ng September 2. Manatiling nakaantabay sa mga anunsyo at mahalagang impormasyon sa official Facebook page ng Bulacan State University. Live mula rito sa San Rafael Campus, Sheila Natividad, The Center Pace. At iyan ang aming mga balitang nakalap sa aming mas pinalawak na pagbabantay. Patuloy kaming maghahatid ng impormasyong nakaugnay sa bayan. Ako si John Josh Husi. At ako naman si Geraldine Barcelona. Ito ang The Center Pace. Hanggang sa muling pagtakbo.